Magandang araw sa inyong lahat na mga taga-subaybay ng programang ito. Pagpalainawa kayo ng Panginoon. Ngayon, ang paksa po natin ay pinamagatang Lord, enlarge my territory. Sa Tagalog, Panginoon, palawakin niyo po ang aking nasasakupan. Ang message natin ito ay a great challenge to all of us. May responsibilidad at may pagpapalang katumbas ang lahat ng ito. Marami sa atin ang nagmula sa hindi magandang pamilya o may di magandang karanasan sa buhay. Ang iba'y lumaki sa pamilyang hikaos ang buhay, ang iba'y lumaking ulila na sa magulang. Marami ang iba sa atin marahil ay di nakatapos ng pag-aaral. Ang iba naman ay nakatapos nga, ngunit di naman nakuha ang pangarap ayon sa kursong pinangarap niya. Ang iba ay baon sa pagkakautang hanggang sa dumating si Jesucristo sa iyong buhay. Praise God and hallelujah. Tulad ng kaibigan nating si Jabez, hango sa prayer niya ang ating titulo. Matatagpuan sa unang Kronika, Kabanata 4, talata 9 hanggang 10. Sa wikang English po ang sabi rito, Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, or Jabez, saying, Because I bore him in pain. And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Wow, praise God. Sa Tagalog, si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagat sabi ng kanyang ina, masyado ako nahirapan nang ipanganak ko siya. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, Pagpalain ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain at nasasakupan. Samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan o prayer request. So, si Jabez ay sinabi doon mas marangal kaysa sa kanyang mga kapatid. Marahil siguro ay dahil siya ay tumawag sa Diyos. Kaya nga po minamabuti ng Diyos ang ating buhay kapag once na tayo ay tumawag sa Kanya. Ngayon, anong ibig sabihin ng name Jabez? Means pain, sakit sa kalooban. Pangalan pa lang talagang masakit na sa kalooban. Masakit na yan para kay Jabez. Ngunit marami ang may pangalang Jabez kasi maganda ang journey ng life ni Jabez in the end. Maraming inspiring lessons ang matutuhan marahil ang buhay mo ay may hawig sa buhay ni Jabez. Ipinanganak na sawi ngunit nagbago ang buhay nung siya'y tumawag sa Panginoong Diyos. Ang sabi ng prayer niya ay, Panginoon, palawakin niyo po ang aking nasasakupan. Hindi lang po lote o lupa ang tinutukoy dito ng Biblia, kundi sa maraming bagay. So like Jabez o Jabez, when we pray, enlarge my territory, we're praying enlarge the range of my effort or open new doors of opportunity. Increase my influence. Ito po ang other applications sa kanyang panalangin. Part of what is going on here is that God has a plan. So, may plan ang Diyos sa buhay ni Jabez. Ganon din po sa atin. In our jobs, our neighbors o neighborhoods, our relationships are all venues o lugar na kung saan ay gagamitin ng Diyos ang ating impluensya. Kailangan na makita mo at makilala ang iyong teritoryo. May kanya-kanya tayong teritoryo kung saan tayo mas mahusay at mas magaling at lalo itong palalakasin ng Diyos. So recognize your territory. The places where you have influence for the kingdom. Kung nasaan ka ngayon, that's your territory. Ang Diyos ay gumagawa ng kaparaanan sa buhay ni Jabez upang palawakin ang kanyang nasasakupan, ang kanyang impluensya. Gumagawa ng daan ng Diyos na mabago ang kapalaran ni Jabez. Tayo naman, buksan natin ang ating mga mata sa magagandang oportunidad
na inilaan ng Diyos para sa iyo. God is working to expand your sphere of territory and influence, reign and rule. Open your eyes and life to the opportunities He provides. Pray like Jabez, enlarge my territory, Lord. This is no small thing you're asking. What you're asking for will demand much more of you than perhaps you'd ever ask for. So, kung ang hiningi ni Jabez ay hindi maliliit na bagay, kundi malaking bagay, palawakin ang kanyang teritoryo o kaharian at impluensya at oportunidad na kung saan ay magpapaunlad ng kanyang buhay. Kaya dalawang bagay ang dapat mong harapin kapag nanalangin ka na palawakin ang nasasakupan sa buhay mo, or ang prayer mo is, Lord, enlarge my territory. Okay? So may dalawang bagay o tatlong bagay na maaring may bigay na tip para sa iyo. Ang una ay kailangan mong lumago muna sa faith kung gusto mo mag-enlarge ng territory. Dagdagan mo ang iyong pananampalataya at pagtitiwala kay Hesus Kristo kung nais mong lumawak pa ang impluensya mo sa buhay. When you pray for God to enlarge your territory, you need to grow in your faith. You will need God to increase not only your influence, but also your ability and willingness to trust Him and to rely on Him. Dagdagan mo talaga ang pagtitiwala mo sa Diyos. Kung gusto mong mag-enlarge ang iyong territory, mag-enlarge ang iyong influence, at lalo kang umunlad sa buhay. Pangalawa, when you start praying for God to enlarge your territory, you have to surrender. Okay? Ano ang mga surrender mo? Yung mga kinababaliwan mo at mga walang kwentang bagay na di naman nakakatulong sa iyong pag-unlad o ministry at paglawak ng iyong buhay. Maging mas responsable ka. Huwag maging tamad. Maging mapagmalasakit sa tao. Lalo na kapag ikaw nagbubukas ng cell group or Bible study, dapat dagdagan mo ang malasakit mo sa tao. Dahil kapag kulang ang malasakit mo sa tao, hindi mo magagawa ito. Mas dapat kang mag-mature ka sa isip at sa salita kesa dati. Pangatlo, kapag nag-pray ka na lumawak ang iyong teritoryo na sasakupan, you are asking God to increase your ability to live with responsibility, with maturity, and self-sacrifice. Yun po yung mga dapat na madagdag sa atin. Matuto tayo, mag-aral tayo, makinig tayo, sumunod tayo, at maging responsable, at mag-mature ang ating isipan, at handa tayong magsakripisyo tulad ni Jabez kung nais mong umunlad ang iyong buhay. This is not going to be easy. Hindi ito madali maging sa ating paglilingkod sa Panginoon. The fear and doubt are natural. And your hesitation is quite understandable. Naintindihan man yan. Minsan hindi agad-agad yan. Minsan natatakot tayo. Pero lakasan mo ang iyong loob. Okay? Lakasan mo ang iyong loob. And dapat talaga mag-grow ka sa faith like never before. Kaya maging responsable tayo, mag-mature tayo, at maging magkaroon tayo ng selflessness than ever before. So, ganun po yung mga dapat nating ipanalangin. You should shine like a stars, holding out the word of life. Tulad ng sabi nga ng aklat ng Philippians chapter 2, verse 15 to 16. Become blameless and pure, children of God without fault in a crooked and depraved generation, in which you shine like a stars in the universe as you hold out the word of life. Dapat mag-shine tayo sa mundong ito. Makita nila ang liwanag ni Kristo na nasa atin. Ganun ang pag-expand ng ating mga territory. Increase natin ang ating mga cell groups, ang ating mga Bible studies. Palawakin natin ito. Palakasin natin. Mag-aral tayo, dagdagan yung ating abilidad at sipag sa paglilingkod. Sabi nga sa Tagalog ng Philippians 2:15, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos. Okay? Maging example, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang
at mga masasama. Masama ng mundo ngayon. Kaya dapat magliwanag tayo. Nasa dilim ang mundo. Kaya dapat kang magliwanag, kaibigan, mga kapatid. Sa gayon, magsilbi kayong ilaw. Maging ilaw sa kanila. Hindi ilaw na kukurap-kurap, kundi ilaw talagang magbibigay liwanag tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Dapat bituin na may ningning, hindi bituing walang ningning. So verse 16, habang binabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay. Sa gayon, sa araw ng pagdating ni Kristo, ay may pagmamalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ang aking mga pagpapagal sa inyo, ang sabi ni Apostol Pablo sa Filipos. So, live wisely among those who are not Christians. Dapat maging matalino tayo sa gitna ng mga hindi nakakilala kay Kristo. And make the most of every opportunity. Kailangan ay samantalahin natin yung pagkakataon. No? Tayo mga Kristiyano na nagliliwanag. Expand natin ang ating territory like Jabez. Let your conversation be gracious and effective so that you will have the right answer for everyone. Maging matalino tayo sa buhay nito. At maging handa tayo. Sabi nga sa Tagalog, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin niyo laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila. At matuto kayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong, sabi ni Apostol Pablo. Ibig sabihin niyan, dapat ay masarap kang kausap at may napupulot na aral sila sa iyo sa tuwing magsasalita ka, sa tuwing mangangaral ka. Si Jabez di nga nagbago ang pangalan. Ngunit nang manalangin, nagbago naman ang kapalaran. Ulitin ko, si Jabez di nga nagbago ang pangalan, yun pa rin. Ngunit nang manalangin siya, dininig siya ng Diyos, nagbago naman ang kanyang kapalaran. So dapat manalangin tayo ng ganito. Lord, open my eyes to the divine appointments you have put in my life. Panginoon, buksan niyo po ang aking mga mata upang makita ko ang plano mo at layunin mo sa aking buhay. Gamitin mo ang aking buhay na pagdaraanan ng iyong malaking plano at appointment. God sets up appointments sa lahat ng panahon. Sometimes He warns you ahead of time. Other times you learn about them suddenly and without warning. But make no mistake, these are divine appointments. Ang problema natin kung minsan hindi tayo handa sa ginagawa o divine appointment ng Diyos o sa mga opportunities sa ating buhay dahil hindi bukas ang ating mga mata or faith. Kaya di natin maintindihan, di tayo nagpipray na buksan ang ating mga mata. Wala ka pang narating na bansa, ngunit bigla kang kumuha ng passport. Ano ang ibig sabihin niyan? May divine opportunities and assignment na ginagawa ang Diyos. May nagbigay ng 100K sa iyo. Ano ang ibig sabihin niyan? Marahil ay pinabubuksan sa iyo ang mga may bubuksan kang negosyo. Pa-open ng cell group. May magpapa-open ng cell group at lumalapit sa iyo. Opportunities na yan. Meron kang ministry. So, purihin ang Diyos. Hindi ka dapat pang maliitin lang. Dapat ay nag-expand ka. Purihin ang Diyos. And this morning, glory to God. I praise God this morning. Nawa ay nakapagbigay liwanag sa atin ang mensaheng ito. Na ang Diyos ay may plano sa buhay mo. Ngayon, ano man ang kalagayan mo, ay palawakin mo ito. Increase your influence. Okay? Open your eyes. At merong gagawin ang Diyos sa iyo. Katulad ni Jabez, nag-enlarge ang kanyang territory. Nag-enlarge ang kanyang or nag-increase ang kanyang influence sa kanyang kapanahunan. So, purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At iniyan ko kayong panalangin kayo sa oras na ito. Let us bow down. Lord, sa oras na ito, help each and every one of us, Lord God, na mag-increase ang mga territory, ang influence, ang mga open doors and opportunities, and mga ideas, mga great ideas and smart ideas na dumating sa puso't isipan ng bawat isa. Mabuksan ang aming mga mata, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa araw nito. I entrust them to you, Father God, in the name of Jesus Christ.
Ikaw po, O Diyos, ang mag-expand ng aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon o Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, O God, for all the graces that you given us, Lord. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ngayon sa oras na ito, ay itaas natin ang ating makamay as the man of God, bilang lingkod ng Diyos. Kayong lahat ay binabasbasan ko at pinagpapala. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I release the blessings in your life and opportunities, smart and great ideas. Receive right now in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. Shalom, shukran. Thank you. Amen and amen.